po ay may pinamagatang end of age warning, the third temple factor. Ito po ay ang babala tungkol sa ikatlong Jewish temple. Ito po ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang 4 yata to. But by the way, bago po natin basahin ang scripture na ibinahagi sa ating Panginoon, inaanyayahan ko po kayo mga kapatid na tayo po at buksan natin ang ating puso sa pamagitan ng ating panalangin. Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon namin na may likha ng langit at lupa, may akda ng buhay namin, O Lord. At ito, sa sandaling ito, Lord, patuloy kaming nagpapasalamat, O God, sa katagumpayan na ipagkaloob mo sa amin para sa gawain mo, O Lord Jesus. Yes, O Lord, sa sandaling ito, O God, sa mga kapatid namin, maging ang iyong lingkod, O God, hinihiling namin at ipinapanalangin namin, O Lord, na ng lahat ng may karamdaman, ihiling kami from you, O Lord Jesus. Ihiling kami from you, O Lord, ng lahat ng may karamdaman at sakit ng mga kapatid namin, O Lord, in Jesus' name, O Lord, pagagalangin mo lahat sila, O Lord, ilayin mo lahat sila sa mga karamdaman, O Lord Jesus. Yes, O God, ipinapanalangin din namin, O Lord, patuloy mong buksan ang puso namin, O God, na patuloy namin maunawaan, madali namin maunawaan ang iyong mga salita, O God, maging ang iyong lingkod, O God, na ang iyong revelation lamang, O God, ang nais na kong ibahagi, O God, na yung galing mismo sa iyo, Lord, ang nais kong ibahagi, O Lord, sa mga kapatid ko, O Lord Jesus. Yes, O God, kiniklaim namin ang katagumpayan at biyayang pagpapalo, O Lord, mula sa iyong kalangitan, at patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis, O Lord, sa anumang nagawa naming pagkakamali maging sa mga kapatid namin, O Lord. Ito ang aming panalangin na itinataas sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesu Kristo at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Mga taga Thessalonica. Dito po makikita natin ang scripture na ito ay it's all about warning. Ito ay isang babala. Revelation, parang pahayag, kumbaga. Kung titignan natin ang scripture na ito, ang dami nating makikita na revelation ng ating Lord. Napakaiksi pero ang dami niyang ibinigay. This scripture refers to the second coming of Jesus Christ. Yung pangalawang pagkakataon daw na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nire-refer din ito ang false teacher, mga bulang propeta. Second po, na binibigyan tayo ng challenge ng ating Panginoon. Dahil this time or that time, inalaw ng ating Panginoon na tayo ay linglangin ng isang kalaban. Tayo ay linglangin o luubin ng isang kalaban. Kaya binigyan tayo ng isang pagsubok kung gaano tayo katatag, gaano kalalim ang pananampalataya natin bilang isang Kristiyano. Makikita din natin dito kung paano lipulin ni Satanas ang mga lingkod ng Panginoon. Anong kaya ang gagawin natin, mga kapatid? That time na darating, sabi nga niya, darating ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ilang beses nating nababasa sa Bible, ilang beses nating nai-encounter na ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi hula, kundi ito'y totoo. Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo nagpapagal palagi, dahil we are preparing the second coming of our Lord Jesus Christ. Di ba? We are preparing na ang inihanda na lugar para sa ating Panginoon. We are preparing na makapiling natin sa sandali, na darating ang sandali na makapiling natin ang ating Panginoon. Kaya hindi ito prediction, hindi ito hula, mga kapatid,
kundi ito'y magaganap sa darating na panahon. Mga kapatid, kung titignan natin dito sa verse na ating binasa dito sa Tagalog para mas maunawaan natin, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyong mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng ating Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anong paraan, huwag kayong padadaya kanino man sa araw ng ating Panginoon kanino man. Ang araw ng ating Panginoon ay darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinalaga na walang katapusan, kaparusahan. Kalaban niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Ipinalalagay na banal, itaas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo at ihahayag na siya ang Diyos. Yes, mga kapatid, kung titignan natin, ito ay napakabigat na pagsubok para sa atin ng ating Diyos. Ito ay isang napakabigat na challenge para sa atin. Dahil alam natin na kapag kalaban ng Diyos, kapag manliling lang yan, halos maging kahawig ng ating Panginoon. Marahil ito ay magaling o mas maghigitan pa niya ang ating Panginoon. Kung gaano katatag o gaano kalalim ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo nung nagpakita siya ng mga miracles, baka hihigitan ng impostor na ito para tayo'y malinlang. So, ang gagawin natin, mga kapatid, maging matatag tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, manalangin tayo, hintayin natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, at tignan, busisiin natin kung anong bagay o kung saan at kanino tayo dapat sumapi. Dito sa objectives, mga kapatid, sabi niya, to provide relevant, up-to-date information regarding the building of the Third Jewish Temple. Ito ay para magbigay ng impormasyon, nakapanahong impormasyon tungkol sa pagpapatayo o ukol sa ikatlong templo ng mga Hudyo. Sabi niya, to provide a scriptural guide to our certain sign of age of ages, and having this knowledge, every believer should brace themselves up in order to always be ready to transcend into the coming of age. Yes, mga kapatid, nakalagay dyan, upang magbigay ng isang gabay ng banal na kasulatan, upang alamin ang palatandaan na pagtatapos ng edad at pagkakaroon ng kaalaman ng bawat mananampalataya ay dapat mapanghawakan ang kanilang sarili upang maging laging handa sa nalalapit na iyan sa coming of ages. Yes, mga kapatid, ito ay magbigay sa atin ng itong scripture na ito ay magbigay kaalaman sa atin para tayo mapanghawakan natin ang ating sarili para sa nalalapit na panahon na yan. Ano nga ba ang ikatlong introduction? Sabi niya, the Third Jewish Temple give us desirable clue towards the beginning of the Great Tribulation period of 7 years. When it began to build, and it would be surely to build in a very short time of period, then things will accelerate toward the establishment of a short-range Antichrist government,
which should be terminated by the second coming of Jesus Christ. Yes, mga kapatid, ang pagbubuo ng ikatlong templo, sabi niya dito, ang ikatlong Jewish temple ay nagbibigay sa amin ng isang mapang-alinlangan na nagpapahiwatig patungo sa simula ng mahusay na panahon ng pagdurusa ng 7 taon. Kapag sinimulan itong itayo at tsak na itatayo, ito ay isang napakaliit na panahon. Kung gayon, ang mga bagay na ay mapabilis patungo sa pagtatatag at maigsing pamahalaan ng Antichrist na wakasan ang ikawalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, mga kapatid, kapag ito daw ay ipinatayo o na-build, dahil talagang mangyayari ito na itatayo ang ikatlong templo, ay ito ay mapapaiksi ang panahon, mapapabilis ang panahon at magkakaroon ng mga antichrist na government na mangyayari. Sabi niya dito, sa proseso, dapat nating magkaroon ng kamalayan, handang iwanan ang lahat para sa paglaganap na handang sumulubong sa ating Panginoon sa himpapawid. Hindi natin kailangan maging masigasig o magkaroon ng labis na pagkasama-sama ng mga bagay sa mundong ito. Sa halip, kailangan natin yakapin ang ating layunin at tuparin ito. Yes, mga kapatid, kailangan ihanda natin ang ating sarili na iwanan ang lahat-lahat ng bagay na nakakabit sa atin. Sa sandaling ito, masyado tayong tinotolerate, masyado tayong nilulupil. Yung parang Sinusupi. ng mundong ito. Masyado tayong ino-influensyahan ng mundong ito dahil sa mga material na bagay, maging sa mga nakikita natin. Kaya sabi ng ating Panginoon ay Apostol Pablo, maging handa tayo na iwanan ang mga bagay na yan kapag darating ang araw na iyan na salubungin natin ang ating Panginoong Jesucristo at tuparin at handa natin yakapin ang ating layunin at tuparin. Ano nga ba ang layunin natin sa buhay bilang isang Kristiyano na kailangan nating tuparin? Yan ay malalaman natin pagka palalim at palalim na tayo sa pananampalataya. Minsan napapaisip ko, ano kaya ang role ko bilang isang Kristiyano? Sabi ko, it's a big challenge for me. Sabi ko, nung umattend ako sa Crown of Glory, minsan hindi ako nakapagdala talaga yung makakasama ko sa gawain. Yung minsan hindi ako makapagdala ng ipapalit sa akin kung sakali man ako ay magbabalak na uuwi. Parang challenge sa akin na sabi ko, ang tagal-tagal ko na sa gawain, 3 taon na. Pero minsan hindi naman ako nakapagdala o talaga dito sa Crown of Glory na yung talagang nakasama sa gawain, yung nagtuloy-tuloy. Kaya it's a big challenge sa atin na kahit sinasabi natin discipleship, disciple all nation, na kailangan nating ipalaganap ang salita at magandang balita ng ating Panginoon. Pero it's hard, mga kapatid. Isang mabigat na challenge para sa atin. Siguro, sabi ko, kukonclude ko minsan sa buhay ko, marami pa akong dapat siguro baguhin at tsak na babaguhin ng Lord. Glory to glory. Hindi ko dinideclare na I'm totally changed by God, but darating yung araw na tayo ay babaguhin ng ating Panginoon. That's why siguro na hindi pa nakikita ng mga kapatid natin na ang pagliliwanag na sa akin ay hindi pa siguro nakikita dahil may isang bagay pa siguro na hindi ko pa nababago sa sarili ko. Yan ang alam ko. That's why hindi ako makadala-dala ng bagong kaluluwa dito sa Crown of Glory. At patuloy kong ipinapanalangin yun, mga kapatid. Amen. And po, dadako po tayo sa
What is the third Jewish temple? Sabi niya dito, ang templo ay sentro lahat ng kultura, tradisyon, sistema, relihiyon ng mga Hudyo. Nangungulugan ito ng lahat ng kanilang mga buhay ay umiikot dito. Ang templo ng mga Hudyo ay ang lugar ng taong nakikipagpulong sa ating Panginoong Diyos upang mag-alay, upang magtanong sa Panginoon, upang makatanggap ng tagubilin. Yes, mga kapatid, kung babasahin natin yung Book of King, no, dito sa Book of King, ay sa 1 King sa chapter 5 and 6. Dito inalahad ng ating Panginoon o ang aklat na ito, yung scripture na ito sa 1 Hari chapter 5 to 6, kung paano binuo ang unang templo ng ating Panginoon. Na pinatayo yan sa pamagitan ng Haring Solomon na anak ni David. Kasi that time, mga kapatid, ang mga Hudyo ay nakakasama nila, nakakausap nila ang ating Panginoon. Kaya nagpatayo sila ng templo para sa ating Panginoon na doon lamang nila kakausapin, doon sila maghahandog, doon sila hihingi ng payo o instruction para sa kanilang layunin sa buhay. Maaalala ba natin si Haring David sa lahat ng pakikibaka niya, sa lahat ng digma sa buhay niya, he always asked a instruction coming from God. Lagi siyang humihingi referral coming from our Lord para ang katagumpayan ay pagkakaloob sa Kanya ng ating Panginoon. Ganon din dapat sa ating buhay, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta. Dapat gawin nating priority o first choice ang ating Panginoon. Hindi si Rafi Tulfo ang first choice natin pagdating sa relasyon. Di ba? Napaka-influensya ang multimedia. Ang galing ni Rafi Tulfo. Social media pala. Lahat na ng halos tao yata, may natulungan pa siya from Africa, Uganda. Dahil ginagawa nilang pangunahing makakatulong sa kanila ay si Rafi Tulfo. Pero hindi ba natin na-try mismo? Sabi niya, na-try mong nagsumbong kay Rafi Tulfo, bakit di mo i-try sa ating Panginoong Heso Kristo? Baka mas maganda ang resulta na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong bumase o mag-focus sa anong nakikita natin. We focus our attention, our faith to our God. Na hindi naman talaga tayo pababayaan ng ating Panginoon kapag inuna at pinariority natin ang landas ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa pangalawa, ay napaliwanag ko na ito, the first Jewish temple was built during the time of King Solomon. Sabi niya, the second Jewish temple was built through the leadership of Jewish prophet Haggai, Zechariah, and Malachi, with Persian approval and financing in Prophet Haggai. 516 before Common Era yata to. Christ era. And was destroyed by the Roman under Emperor Titus in 70 Zechariah. Christ era in retaliation of continuous Jewish revolt against the Roman Empire. Sabi niya dito, ang pangalawang Hudyong templo ay tinayo sa pamagitan ng pamumuno ng mga propetang Hudyo na si Hageo, Zacarias at Malakias na may pag-aaproba ng financing ng Persia sa ika-516 at nawasak ng mga Romano sa ilalim ng Emperor Titus noong 70 Common Era o Christ Era bilang paghihiganti para sa patuloy na pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa Roman Empire. Yes, mga kapatid, kung naaalala natin yung mga kwento
kung paano sinakop ang mga Romano, ang Israel that time, ang mga Hudyo, di ba? That time, nung panahon ng ating mahal na Hesus Kristo, nung nawala na siya, naipako na siya sa krus, namatay na siya, yung mga Hudyo ay inusig, sinaktan, at maraming karumal-dumal na ginawa ng mga Romano sa mga Hudyo na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. At dumating yung point na ang mga Hudyo ay nagkawatak-watak at tinalikuran nila ang pagiging pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ito ay isang confirmation na sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 2 na sabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng bagay na ito? Tsak na sinabi ko sa inyo, wala na isang bato maiiwan dito sa isa pa. Hindi iyon magiging itinapon. Mga kapatid, isa itong confirmation na galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo na ang pangalawang Jewish temple ay masisira at mawawala. Ni isa walang matitira. Kaya ang kailangan natin, ihanda natin ang ating sarili kung sakaling mangyari sa buhay natin. Pero sa palagay ko, wala na tayo nun sa panahon na yan kapag na-build na yung pangatlong templo. Wala na tayo nun kung alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. Kung makakapiling natin ang ating Panginoon. Pero kung hindi mo makapapiling ang Panginoon, babangon ka at andyan ka. Yan ang tinatawag na rapture. Sabi niya dito mula ng 70 Christ era hanggang sa kasalukuyan, walang umiirang na templo ng mga Hudyo at araw-araw karamihan sa mga relihiyosong Hudyo sa kanilang panalangin ay ang templo itayo sa panahon ng henerasyon at tinutukoy nila ang third Jewish temple sa Jerusalem. Yes mga kapatid, mula ngayon, wala tayong nakikita na center of faith ng mga Hudyo na ang tanging daw nilang panalangin araw-araw yung mga Hudyo na natitira ay yung maitayo muli ang kanilang templo. Yan ay sa Jerusalem. Ang Jerusalem mga kapatid, kung titignan natin yung balita, this is a part of Israel between Palestinian and Jordan na pinag-aagawan ng mga tatlong bansa, including Lebanon. Na dahil dyan, hindi natigil-tigil ang digmaan ng Israel between Palestine, between Lebanon, and including Jordan. Na halos lahat ng Islamic country ay galit sa bansang Israel. Ayaw nilang papasukin ang Israel national dito. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi galit sila sa bansang Israel. Sabi niya dito, paano ba naapektuhan o paano maaari ang ikatlong tunay na Jewish temple ay nasulat sa ating pananampalataya? Sabi niya dito, ang pagkawasak ng ikalawang templo o pag-uusig ng mga Hudyo, kapwang Judaism at Kristyanismo ay humantong sa diaspora at pagkalat ng Hudyo ng iba't ibang bansa. Maraming mga Hudyo na assimilated sa Europa. Ang mga pag-uusig ay natapos sa unang digmaan. Yes mga kapatid, mula nung nawasak ang ikalawang templo, ang mga Hudyo ay nawala na yung unity nila. Dahil andun na yung pag-uusig nila. Dahil ang tingin ng mga iba sa mga Hudyo, sa mga Romano, ang tingin ng mga Romano sa mga Hudyo ay hindi sila anak o hindi talaga yung Messiah na ipinako nila sa krus na sinasamba ng mga Hudyo ay hindi yun ang tunay ng anak ng Diyos.
Yun ang alam at pagkakaalam ng mga Romano that time. Dahil dyan, inusig, kinutya ang mga Hudyo. Dumating yung point na nagkawatak-watak ang mga Hudyo, ang mga Israelita, dahil nawala na yung presensya ng unity ng ating Panginoon. Hindi sila nagpakatatag, hindi sila nagkaisa. Kahit nawala ng ating Panginoon, maliit ang pananampalataya nila na ang presence of God, na ang gabay ng ating Panginoong Jesucristo ay mananatili sa kanila sa pamagitan ng Holy Spirit. Pero hindi nila iyon inintindi. Sa halip, pumanig at nagipaghiwalay sila sa mga Hudyo na kapwa nilang Hudyo na niyakap ng ating Panginoon, na nakasama ng ating Panginoon. Noong bumalik sila sa kanilang bansa, sa Israel, sabi niya dito, then little by little they begin to return their land. Sabi niya, bumalik sila sa kanilang lugar, sa Israel, by establish sa tulong ng United Nations, in-establish nila ang State of Israel. Pero this time, mga kapatid, or that time, ang gusto nilang mangyari sa lahat, bawat pulgada ng nawala sa lupain nila, ay gusto nilang maibalik para sa kanila. Pero this time now, mga kapatid, ang mga ibang lugar ng mga Hudyo ay yan na ay lugar ng mga Islamic center. Mga lugar ng Jordan, lugar ng Palestine at Lebanon. That's why ang Israel at ang mostly in Middle East, hindi na tigil-tigil ang gera dahil sa agawan ng teritoryo. Dahil yan ang adikain nila, mga kapatid, ng mga Hudyo, na ang adikain nila sa bawat inches o pulgada na nawala sa kanila o nakamkam sa kanila ay dapat maibalik sa kanila. Lately, nabalitaan natin, mga kapatid, di ba, na ang Jerusalem dineclare ni Trump na pag-aari ng Israel. But hindi pa confirmation yan. Because ipinaglalaban pa rin ng Palestine country sa United Nations. Kaya until now, malaking gulo pa rin ang nangyayari sa kanila. Dumadating yung point na yung mga nagsasala sa malapit sa mosque ng Islamic Center ay sinisipa ng mga sundalong Israel at pinahihirapan nila. Di ba nabalitaan natin that time? Sabi niya, ang ikatlong templo ng Hudyo ay itinayo itatayo sa Mount of Jerusalem na hudyat ayon sa salita ng Diyos, kung aasahan nating maganap ang pag-aagaw na iyon na dahilan kung bakit ang Jerusalem sa Israel ay oras ng Diyos upang bantayan, manalangin ng lahat ng Kristiyano. Dapat nating malaman ng lahat, dapat bang umunlad ang mga bagay na ito sa bahagi ng iyon ng mundo? Dapat bang makaapekto sa ating sapagkat ito ang hudyat ng Diyos na umalis na sa mundo? Sabihin ngayon sa ating katabi, maging handa lagi tayo. Be ready. Yes, mga kapatid, kapag darating na ang point o darating na yung time na talagang itatayo na ang pangatlong templo, sabi niya, ito na yung hudyat, ito na yung babala o warning na tayo na ay dapat umalis sa mundong ito. Tayo na ay makapiling na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sigurado ba kayong makapiling ninyo ang Panginoong Jesucristo? Amen! Sa pagdarating ang time na yan? Amen! Amen. Praise God. Sabi sa susunod, it's all about deciphering. In deciphering, Sabi niya dito, the relevant sa una, Jerusalem.
Dito po sa scripture sa 2 Thessalonica. Ngayon mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating pagtitipon-tipon ay kanyang hiniling naman sa inyo. Hindi madaling maingay o sa isip o gulo. Sa pamagitan ng Espiritu o sa salita, sa pamagitan ng sulat, bilang kung mula sa amin, parang darating na ang araw ng Kristo. Yes, mga kapatid, hindi ito ay hula o sulat na galing sa mga ating mga apostol na ibinahagi nila sa Thessalonica, mga taga-Thessalonian at Thessalonica na bansa. Hindi ito ay isang hula o gawa-gawa, creature, o gulo na mangyayari. Pagkat ito ay talagang mangyayari na dapat nating paghandaan na kapag nakita at na harap tayo sa ating Panginoong Hesukristo, handa nating iwan ang mga bagay-bagay. Sabi niya dito, the word rapture not found in the scripture. It is termed instead of ingathering of those prepared believers unto the Lord, our blessed hope. O mga kapatid, kung titignan natin dito, wala tayong makikitang rapture. Pero instead na rapture ang ginamit niya, ay ingathering, pagkatipon-tipon natin sa isang lugar na inihanda ng ating Panginoon. Na hindi ito ay prediction ng mga apostol, mga ni Apostol Pablo, kundi ito'y talagang mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Sabi niya, ipinawatig number 2 na ito. Ipinawatig ng banal na kasulatan na ang sorpresa na unahan ang pahayag ng gobyerno ng Antichrist at pinuno nito, mayroon kaming dahilan upang paniwalaan ang pamahalaan na gagamitin ng Antikristo at mayroon ng matagal na ng nakaraan, bagamat hindi ito masyadong halata ng marami, ngunit ang taong malapit sa ulo ay hahayag pa maging handa. Yes, mga kapatid, sabi niya gagamitin ang pamahalaan na bilang isang Antichrist. Nangyayari na yan, mga kapatid. Kung tayo ay nakikinig at nanonood sa mga balita, kung tayo ay laging tutok sa mga balita about sa government natin, about sa gobyerno natin,